Good day, everyone. Today, we are going to tackle the Module 22, Human Environmental Factors Affecting Motivation. By the way, I am Jadel de Guzman Ibanez from BTLET ICT 2B, and today, I'm going to discuss the Module 22. So, Module 22, Human Environmental Factors Affecting Motivation. For the introduction, if environment is defined as the sum total of surrounding, then the environment factors that affect students' motivation include human as well as non-human factors. The immediate human factors that surrounds the learners are the teachers and the students and his parents. So according to dito is yung nakasurround sa students is yung mga teachers' parents. So, they are the one that providing knowledge. So, sila yung mga nagmo-motivate sa mga students. Parents or teacher or any friends, pwede sila maging tinatawag nating motivation. So, sila yung nagmo-motivate sa mga students. So, take notes. For notes on managing learning environment, this refers to the textbook Principle of Teaching 1 by Brenda Corpus and Gloria G. Salandanan. So, according to dito, there is a textbook na they're discussing the how to managing the learning environment. So, you can visit that kung gusto nyo po. It's up to you. Now, next we are going to proceed in teachers' effective traits. So in their studies suggested that the management and instructional process are key to facilitate learning by many interview responses. Like letter and beginning of this module emphasize the teacher effective characteristic or social emotion behavior more than pedagogical and practices. Some of teachers were motivated and inspired, others were not. So dito, nakadepende na to kay teachers. So at the beginning of the module, meron talaga yung sa module na sinasabing or ano yung goal ni teacher? What are the objective? Ano yung layunin ni teacher? Meron naman yung mga teacher, hindi na sila sumusunod sa module. So, mas yung gusto nila, yung sundin yung sa kanila. But more teacher are, mas sinusundan nila yung ano talaga na sa module because they believe na mas madaling matutunan ng estudyante kung doon sila magpa-follow sa module. That's all. So, next is, you are grateful to those with motivated and inspired you. You must also be grateful to those who were not as motivation inspiring. In a way, they also help you become better person in the sense that you strive to become better than them. So, meron din sa mga teacher natin, okay, sa mga teacher, meron talaga sa teacher natin is they are motivating us. Especially kung mababa yung score natin or may problema tayo, they're all motivating. So, minomotivate nila tayo. In what way? So, by giving, pagbigay ng, for example, good feedback sa estudyante nila. Kahit na alam nila na nasaktan yung estudyante, but they are giving more feedback na good pa rin para hindi masaktan yung estudyante. So that is one also of motivating the students. Meron naman na teacher, parang hindi sila nagmo-motivate o hindi nakaka-motivate, lalo na sa pagtuturo. But also, kahit hindi naman sila nakaka-motivate, but they are trying their best to teach you. Meron talaga yung ganon. But hindi naman sa, yun na nga, hindi naman sa nilalahat ko yung teacher, but meron teacher talaga na medyo terror, but they are good in teaching. Meron naman teacher na hindi terror, but they are not good in teaching. So, but we have to be accept na kung ano talaga yung way that they are going to teach you. Then, research cites the following effective characteristic of effective teachers. This is though according to James H. Strong
2002. Daw yung mga teachers, according daw sa research na, there are teachers na um, has an effective teaching or meron talaga silang characteristic na may natutunan talaga yung students. Next. So, now we have to proceed to the following. Yung mga, paano ba si teacher naka-approach? First is the caring. So, caring is specific attribute that shows caring are. Ito, sympathetic listening to students not only about life inside the classroom but more about students' life in general. So, kumbaga dito, si teacher ay open sa ano man gusto i-share ng student sa'yo. So, for example, me as a teacher, yung gusto, for example, ako as a teacher, may nag-share sa akin ng students na problema niya sa bahay and gusto niya ilabas sa akin. So, me as a teacher, dapat makinig tayo. Then, other terms is, you will going to give an feedback or i-motivate my students or how to cope that problem. So, parang ganon. Hindi yung na-open up na nga yung students, then pagtawanan mo, so that's a wrong thing. Okay? Then, next is understanding of students' question and concern. So, if yung students may question regarding sa topic or may concern siya, dapat si teacher ay nakikinig. Kasi hindi naman lahat ng teacher perfect. So, paminsan talaga, nakakamali din yung students. So, hindi naman na always, ibig sabihin na teacher ka means you are perfect at the most. Pero, kapag sinabi nating, kapag na-question yung students, or for example, may na-question siya, ma'am, parang mali yung discussion nyo, so, you as a teacher, you have to listen, and you have to verify kung totoo ba, or mali ba talaga yung discussion mo. Next is, know students individually, like and dislike, and person situation affect behavior and performance. So, dito daw is, as a teacher, you have to know what are yung gusto ng estudyante at saka yung ayaw ng estudyante. We say yung gusto, pwede yan siya sa teaching method mo, kung paano ka magtuturo. Pwede din sa, kung yung dislike naman is pwede sa kung ayaw nila na makita sa'yo sa pagtuturo. For example, if gusto ng students na always na gumagawa ng activity or doing the activity, is mas gusto nila, so you have to prepare them more on activity. Pero kung ayaw naman nila or hindi talaga sila na pa-participate sa activity, so that shows na parang hindi sila interesado. Pero is based lang or nakadepende pa rin yan sa teacher kung paano nila gawin yung i-deliver yung teaching nila. Next is fairness and respect. Fairness and respect, those are showing specific behavior. So, nakabase ito sa behavior ng teacher. So, treating students as people. So, when you say treating students as people, hindi yung si teacher sinisigaw yung estudyante. Hindi yung sinasabihan ng kung ano-ano. Dapat si teacher ay fair. So, kapag sinabi natin fair and respect, it means kahit may nakamali man yung students, you have to accept. Or pwede naman natin silang like disiplinahin, but in a good way, hindi in the wrong way. Okay. Then, avoiding the use of ridiculous and preventing situation in which students lose respect in front of their peer. So, dito daw is avoid using mga bad words na para for the students. For example, gumamit ka ng bad words sa students. So, mas imbis na mabibili pa sa yung estudyante, parang mas mawawala yung respeto niya sa iyo. Kasi nga, like always mo na lang pinapakita yung galit, yung problema mo sa bahay, dinadala mo din, ibinibigay mo sa students, o sinasabi mo sa students, pinapalabas mo sa students. So, mawawalan students, yung students mawawalan interest sa iyo, makinig. So, parang hindi na nila kayo magiging, like, for example, idol or teacher, best teacher, like ganon. Next, practicing gender, racial, and ethnic fairness. So, for example, meron talaga, hindi naman natin maiwasan na meron talaga mga students na
iba-iba yung gender. When you say gender, ito yung kung ano talaga yung gusto nila. Kasi iba yung gender at saka yung sex. Kapag sinabi nating sex, it is male and female. Kapag sinabi nating gender, ito yung kung ano napifeel nila. Meron silang gay, tomboy, bisexual, transgender, ganon. So, you have to respect kung ano talaga yung students. Hindi yung, you as a teacher, yung dinadown mo pa yung students mo. So, dapat, kung ano yung students mo, kung ano yung gender niya, kung ano yung ethnic niya, so you have to respect. Yun yung ano nila. Kasi tradition niya sa ethnicity fairness. Then, providing students with opportunity for the principle of success. So, dito naman, you have to provide kung ano bang ginagawa ni teacher. Paano ba sila na-provide ng opportunity? Ito ay pag-teaching or giving the students more learning or ano ba sila parang piniprepare sila for the future. Para pagdating nila sa future, pwede na sila mag-participate o kaya na nila yung sarili nila. And they have that learning that you teach from them. Next is social interaction with students. So dito, social interaction with students, the specific behavior of facilitative students interaction are consistently behaving in frequently personal manner while maintaining professional distance with students. So dito, kapag si teacher nasa loob ng campus or ng school, they have to be as a professional. Kahit hindi man nila kasama yung estudyante niya, they have also to be a professional. Hindi yung si teacher pa yung pasimuno ng kalokohan. Bawal yan. Dapat si teacher ay like good in a good way. So, dapat si teacher ay may manners. Alam ni teacher yung mali at tama. Kung nakita, for example, si teacher is for example, sa loob ng campus, teacher nakiinom ng mga mga alak, so bad talaga yan. So, dapat sa loob ng campus, dapat si teacher ay professional. Kung sinabi natin professional, it means as a teacher talaga, professional talaga. Walang gumagawa ng kalokohan. Kahit wala yung students, he has to be act as a professional. Working with students, not for the students. So, ibig sabihin, ito, working with the students, not for the students. It means, magtuturo ka para sa students, hindi lang para sa estudyante lang. Or gusto mo lang, kasi magtuturo ako kasi yan talaga yung goal ko, magtuturo. So, yung mali yon. You have to be work talaga. Yung work, gampanan mo yung work kasi that is your work as a teacher. Magtuturo sa students. Hindi yung parang, kunin ko na lang to kasi, sige, kunin ko lang to work ko para sa mga estudyante naman. Parang ganun. Parang pinilit mo ng sarili mo. So, hindi yun po mabuti. Then, next is interacting productivity by giving students responsibility and respect. So, dito naman, pwede natin kasi giving as a sample yung pwede natin gawing example is yung mga officers. Giving them a responsibility. So, when you're giving a students a responsibility, so, yung students, if wala ka, si students yung maka-act bilang as you, as second you. So, sila yung makokontrol ng buong classroom, parang ganon. So, example dito is yung mga officers. So, kapag may officers ka sa loob ng classroom, kapag wala ka, pwede mo sa kanila ibigay yung responsibility mo. So, for example, bawal lumabas. Sabihin mo, bawal mo na lumabas or you are giving them a task. So, sabihin mo sa mga officers, okay, I will not meet you today, but I will give a task. So, officer, you will magpa-facilitate. Next is allowing students to participate in decision making. So, when you say allowing students to participate in decision making, hindi yung, for example, meron group activity. So, hindi yung mali yung ginagawa ni teacher na hindi niya ina-allowed or sabi niya, okay, wag na kayo mag-participate in decision making. Isa na lang mag-iisip. Mali yun. Dapat lahat ng students is nag-iisip para in the end, kapag natapos na nila yung, for example, critical thinking,
Kapag natapos na nila yung mag-gather, pwede nila yun i-finalize. Then, pwede na nila yun gawin as gawin yung project nila. For example, may project man sila or activity. So, pwede nila i-conduct lahat ng data na nag-gather nila as a group. Ganun po yung decision making. Then, willing to participate in class activity and demonstrate a sense of fun. So, si teacher daw are willing to participate and demonstrating a sense of fun. So, lahat ng mga class activity, for example, kung may class activity, kasali si teacher naman dyan. Hindi yung estudyante lang. For example, hindi lang si teacher yung nakmumove. Dapat din, yung estudyante, kapag gumagawa yung estudyante ng activity, nandoon din si teacher, nakpa-facilitate. She is guiding or you have to guide your students kung ano talaga yung activity nila, ganon. Then, having a sense of humor, willing to share a joke. So, si teacher dapat hindi always masungit. Dapat si teacher is like cool lang, yung parang anytime kung pwede ka, while you are discussing, pwede mo gumawa ng joke para naman yung students mo hindi ma-boring, it is good. Kasi more of the students, they are learning or mas naaalala pa nila yung discussion ni teacher kapag may kasamang joke. Like for example, si teacher, nagdi-discuss siya, then sinama niya yung joke. So pag uwi ng students, like iisipin yung joke, paano ba yung si teacher na nag-joke sa amin with using that discussion? So mas matutunan ni estudyante or mas makakaroon siya ng stock knowledge about that. Next is the enthusiasm and motivation. Enthusiasm and motivation for learning showing in. First, encouraging students to be responsible for their learning. So, encouraging students for their responsible for their learning. So, it means daw, si teacher, you have to encourage na hindi lang aasa sa kanya. Like, for example, hindi lang aasa sa tuturo ni teacher. Dapat din si students ay meron din siya tinatawag na self-learning. Kapag sinabing self-learning, is kaya din niya or dapat niya matutunan yung paano ba to? Dapat niya matutunan yung mga way ng paano siya matuto. Like ganun, hindi na siya aasa kay teacher because in the end, wala naman si teacher doon sa tabi niya para turuan siya ulit doon. Then, maintaining organized classroom environment. Si teacher dapat naka-maintain yung classroom environment. So, under na dito yung kalinisan ng room. Dapat malinis. Kasi kapag malinis, maganda yung area. So, mas maganda yung environment. So, mas maganda yung pag-discuss ng teacher kasi walang sagabal sa surrounding area niya kasi malinis. So, it is better na malinis yung classroom natin. So, teacher have to noted that. And also the students, dapat alam ng students na dapat malinis yung area natin bago tayo maklase. Kaya nga kapag pumasok si teacher, paminsan papasok, anong unang ginagawa ni teacher? Okay, pick up the pieces of paper kasi nakikita niya madumi yung room. So, mahirap naman na mag-start ng discussion na nakikita ni teacher may baso doon na madumi, then may papel or ano man yan. So, mahirap talaga yan mag-discuss si teacher kasi distraction yan sa vision niya at saka sa students. Next, setting high standard. Yung say setting high standard, ito yung hindi naman gaano mataas na standard. Kapag sinabi natin setting high standard, ito yung katamtaman lang. Yung kung for example, you as a teacher, dapat si teacher na hindi talaga mataas yung standard niya. Yung makikita lang niya na kaya din ng students na maabutan yung standard niya. Hindi yung sa magbigay siya ng mataas na standard, then hindi naman kaya ng students. So, mahirap yun. Mahihirapan talaga yung students. And hindi talaga yung students na parang mahihirapan siya sa learning or pagtutunan. Next is assign, appreciate, challenge. So, dito, pwedeng magbe-base ito sa discussion ni teacher. So, pwede magbigay si teacher ng mga challenge sa students na para mas ma-motivate yung students na makinig sa kanya and matutunan yung lesson niya. So, ano ba yung mga challenge? Paminsan, nagsasabi yan si teacher, okay,
group yourself, o paminsan na gumagawa si teacher ng game. So, mas natutunan ni students yun kapag, for example, gumagawa sila, perform sila, and gumagalaw yung mga sarili nila at yung mga utak nila. So, doon natutunan. Providing reinforcement, engagement during the task. So, providing reinforcement and engaging during the task. So, ano ba yung ginagawa ni teacher dito? Paminsan, ginagawa ni teacher is, for example, may mga tasks, is gumagawa siya ng group activity. So, kapag group activity, nagbibigay siya ng mga, for example, group activity, so, sinasabi niya, okay, you have to critical thinking, ano ba yung topic dyan, then, ano ba yung activity. So, yung, minimake sure talaga ni teacher na gagamit talaga ng students na mga critical thinking nila at yung mga kasama nila para mag-gather ng data. So, for example, a reinforcement na yun. Yun ang example. Next is attitude. Ito na, attitude na ha. Attitude towards the teaching profession. Having dual commitment to professional learning and to students' learning. Anchored on the belief that all students can learn. So, ito daw yung commitment is based kay teachers. Okay. So, ano ba yung commitment ni teacher? So, sabihin ni teacher, magtuturo ako para sa hindi lang para sa learning ko, pero para din sa students. So, yung commitment ni teacher is, hindi lang siya dapat matutunan, pero dapat din kasali yung students. Because kahit sabihin natin na mahirapan yung students sa discussion, but you as a teacher, you have to believe na kaya ng students yung discussion mo o yung standard mo nga. Next is help student success by using differentiate instruction. So dito, pwede ito magbe-base sa instruction ni teacher or ni students. Paminsan, may way talaga si students paano siya matuto or paano niya makamit yung goal niya. And you as a teacher, you have to be flexible. You have to be flexible. Kapag, for example, may paraan si students kung paano siya matutunan, so you have to teach him. Then, you have also to guide or help him. Paano niya yun mas ma-improve pa. Next is working collaborative, which collage and other stuff. So, for example, si teacher dito, mag-work siya not for the students nga. So, si teacher dapat mag-work with the students, with the staff. For example, kapag si students may kailangan, dapat si teacher nang move. Kapag yung staff naman may kailangan, dapat si teacher din yung nang move. And kung si teacher naman may kailangan, si students naman yung nag-move para sa kanya. Then, serving as example of lifelong learners to his or her students and college. So, for example, si teacher talaga, hindi talaga natin maiwasan. If we are teacher, lifelong learners na tayo. Kahit nagtuturo tayo, nagtututo pa rin tayo. Kasi, for example, may bagong topic, hindi naman yan agad ituturo ni teacher. Yung gagawin ni teacher, i-review niya yan, i-research. So, parang natututo na din niya si teacher, nak-aaral siya ulit. Same lang din yan sa student. So, for example, pwede natin gawin example yung sarili natin as a teacher. So, for example, me as a teacher, pwede ko sabihin sa students ko, ako, teacher ako, pero hanggang ngayon, naka-aral pa rin ako. Kung na-question students, bakit sir, bakit ano? Because, bago ako magtuturo, yung topic ko, dapat pakaralan ko para mas maganda yung information maibibigay ko sa inyo. At hindi yung puro, hindi kayo ma-misinformation kapag sinabi natin misinformation. So, mas ma-encourage yung students and mas gustuhan ng students na makinig sa'yo. Next is positive expectation of students. So, dito, positive expectation of students manifesting in striving to make all students feel competent. So, si teacher dapat, ano ba ang ginagawa?
dapat si teacher hindi niya no students left behind. So dapat si teacher is lahat ng students, lahat talaga, not one, walang maiiwan na isa, is dapat gawin ni teacher is they have to prepare them to be a competent student. It means pag alis nila sa room mo, or for example, pag hindi ka naman tuturo sa students mo kasi move to siya sa second level or second year o ganon, so they are be confident na kasi mas marami na natutunan sila sa iyo. Then communicating positive expectation to students, they will be successful. So dito, sinasabi, communicate positive expectation to students. So, si teacher dapat positive yung expectation niya, ha? Hindi dapat negative. So, dapat, kung ano man yung binibigay ni students, dapat supportan ni teacher. Dahil yan ang goal ni teacher. Dapat maging masaya si teacher kung may nakamit si students na or naging successful si students in the future. Then, having high personal teaching efficiency show in their belief that they will cause all students to learn. So, dito, si teacher ay dapat maging good example. And you have to believe that lahat ng matutunan ni students, ay proper at saka good information. It means madadala ni students ito in the future. Or kapag nag-move na nga siya sa ibang course or naging college na siya, second year level, first year, grade 7 o ganon. So, like, i-assure ni teacher na mas may natutunan si students. Next is reflective practices or practice. Reflective practice, review and thinking on his or her teaching process. Si teacher ay dapat nire-review yung paano yung way ng discussion niya. For example, after na-discuss ni teacher yung discussion niya, doon niya i-review. May kulang pa ba ako? May kulang pa ba sa discussion ko? Meron pa ba ako na miss? Or paminsan, eto tinatanong ni teacher, any question? Kapag sinabi niya, after the discussion, tinanong niya, any question, yun na yung for example, not reviewing. So, nire-review mo ba kung may natutunan or may mali ba sa discussion mo para naman si students para naman ma-correct mo. Paminsan naman si students meron talaga yung question, but teacher, you have to be flexible. Next, eliciting feedback from other and in the interest of teaching and learning. So, si teacher, kanino ba humingi ng feedback sa kanyang discussion? Paminsan sa students. Paminsan naman sa mga co-teacher niya. So, for example, tinatanong niya, teacher, sa co-teacher niya, kumusta yung pagtuturo ko? So, paminsan sinasabi ng co-teacher niya, ma'am, good naman yung yung pang-approach mo, mabait ka naman, ganon. And, paminsan naman, ina-ask ito ni teacher sa mga students. Kumusta naman pagtuturo ko? Paminsan yung students is, binibigyan nilang feedback, ma'am, maganda naman, may natutunan kami, maganda yung activity nyo. So, that is all a feedback, called a feedback. Pero minsan sa mga estudyante, plastic kayo, joke. So, next is, pumunta na tayo sa classmates, bullying, and the need to be belong. So, dito, students from the part of human environment of the learners, in fact, they are outnumbers the teachers in the learning environment. The need to belong in basic human needs, students who are accepted by teachers and classmates feel they belong in the class. So dito nga sinasabi that si teacher dapat accepted, ina-accept yung students. Kahit may, for example, kasi tayo as a teacher, hindi naman natin na kasi paminsan makaka-encounter tayo ng students na tinatawag nating SPET students. So, si teacher dapat ina-accept, wini-welcome yung students, hindi yung parang siniseparate. Yung, for example,
may favorite lang si teacher, bawal yan ha. May favorite teaching, ganon, bawal yan sa teacher ha. You have to be, as a teacher, walang favorite. You have to be fair. Then students who feel that they are part of the class look forward to attending and participate in the class. So kapag na-feel ng students na winelcome ni teacher sila, so mas magugustuhan ni students na mag-participate, na mas magugustuhan ni students na mag-attend. So hindi na si students na matatakot o mahihiya kasi welcome sila kay teacher. The sense of belonging enhance the learning and performance that prevalence and bullying. So, the sense of belonging daw is kasi dito kapag na-feel ng students na belong sila, mas gusto ni students, mas natututo si students kasi mas gusto niya makinig sa iyo. Ganun yung way ni students. And there is no bullying. So, nakakaroon ng walang bullying or there's no bullying. Instruction create a learning community where everyone feel that belong. Okay. With bullying in school, the learning environment cannot be safe. So, for example, kapag may bullying daw sa school, hindi daw safe yung school. Yes, tama naman. Kapag may bullying sa school, hindi talaga safe. So, ano ba ang ginagawa ni teacher? For example, na may na-report his teacher na may bullying, yung ginagawa ni teacher is hanapin or to know sino yung nambubully and kausapin niya. If ever naman hindi pa rin nahinto yung bully, so that is the way called the parents. Kapag hindi talaga, so pwede na sila dalhin sa guidance with their parents. Kapag hindi pa rin nakihinto, pwede na i-call yung principal, parents, and the guidance and ask the teacher. Ganun po yung way ni teacher ha. Okay. They by all means, bullying should be eliminated. School will not take in the several form. It can be mild, it can be intense or deep, scattered, highly violent, and highly violent. So, for example, kapag mild lang man yan or deep, scattered, or pwedeng kahit sabihin natin feelings lang yung na-hurt sa bullying, dapat yan ni teacher i-pick sa you as a teacher, dapat alam mo kung paano i-handle yung students. Next is, today's safety in school is being raised in over the world. So, safety ng school, meron na tayo mga Republic Act that there is no bullying sa school. So, if ever naman nakaroon ng bullying, so there is a act supporting. Pero meron naman din tayo guidance na pwedeng turuan yung students. Next is the parent as a part of learning, human learning environment. Ito ay last na to sila. Okay. The learner spent at least 6 hours in school. Depende. Kasi meron, tayo as a college, kung parang kami, college na tayo, meron lang tayo like mga depende sa oras, meron tayong 100 to 5. So we have 5 hours lang. Sa mga senior high school or sa mga elementary, meron talaga silang 6 hours. The rest is spent at the parents. Therefore, there are support to be more of opportunity to be at home. So yung after ng 6 hours, yung ibang hours, nag-spend yan sa bahay na, kasama na yung mga parents. So, mas more na yan sa bahay nakikita. Dear children than teachers. It means, yung children, mas na-spend na nila oras sa parents nila kaysa sa teachers. Kasi sa teachers nga, 6 hours lang. Sa parents, maraming oras. So, how many of our parents use this opportunity to support their children in their studies? So, ilan ba mga parents? Meron ba kayo mga parents na, for example, kapag uwi kayo ng bahay, they are teaching you or binubuksan yung mga notebook, then tine-check yung mga assignment nyo, then tinuturuan kayo, paminsan kung naka-ask kayo ng help sa parents nyo, tinuturuan kayo. Sana meron. But, more of the parents, meron talaga ganun, tumuturo talaga sila.
Then, what parents' behavioral traits are supportive of the children learning? So, kung paano ni parents, yung behavior nila, kung uwi ba ni student sa bahay, tinuturuan ba nila, or hinahayaan lang nila, so, nakadepende na yan sa parents. Parents who are not supporting their children learning are observed to do the following. So, following up the status. So, sa mga parents daw who are not support, who are supportive pala, who are supportive of their children learning are observed to do the following. So, dapat daw eto daw yung sundin ni kung gusto niyo talaga ma-support yung learning ng students, you have to follow this. First is follow up status of their children performance. So, dito, for example, pwede i-call ni teacher yung teacher para itanong, pwede i-call ni parents yung teacher para itanong kung kumusta yung performance ng anak niya. Pwede naman magbe-base siya sa mga grades. For example, kapag nakita niya mababa yung grades, so pwede niya itanong sa teacher kung bakit mababa. Pero hindi ipapalit yung grade, ha? Kaya talaga. So, next is the supervise their children in their homework and project. So, dito, si parents dapat tinitingnan niya kung ano yung mga project o homework ng students. Dapat tinutulungan ni parents yung students nila, lalo na kung ito ay bata pa or mga elementary. Dapat si parents nandoon sa tabi tumutulong. Kasi doon mas ma-enhance pa yung learning ng students. And this all. Next is check their children's notebook. So, sa mga elementary, meron talaga yan. Nag-check talaga ng notebook. Kasi, hindi talaga uuwi yung bata kapag walang sulat. Kapag walang sulat yung notebook, anong ginagawa ni parents? Paminsan pinapalo. Kasi hindi nagsulat. So, paminsan naman, uuwi yung students, dapat may mga tatak yan dito. Mga star-star, yung elementary. Then, meron din yan sa mga high school, but more talaga yun sa elementary. Kasi gusto ng mga parents na perfect yung anak nila with honor. Then next is review their children corrected sheets, works, and test paper. So dito, kapag sinauli ng teacher yung test paper, tapos binigay na yung student sa parents, so dapat you as a parents, dapat ginagawa ni parents, tinitingnan nyo kung ilan may score. If ever na mababa yung score, yung dapat gawin ni parents dyan is ipa-answer niya ulit sa students nila. Kasi may possibility na baka lalabas yun ulit sa next quiz. So, mas alam na ni students yung sagot. Next is attending Conference for Parents, Teachers, and Community Association o PTCA. So, dito yung PTA na yan. PTCA lang yung, PTA na yan. So, dito, dapat si teacher pumupunta talaga sa si parents pumupunta yan sa PTA. Because dyan sa PTA, dyan sinasabi ni teacher yung mga performance ng students nila. Dyan din yung binibigay yung mga card and yung mga achievement ng students nila. So, dapat nandoon si parents. Kahit wala naman achievement o mababa yung grade ng students, you as a parents, dapat nandoon ka to support your students. And para malaman mo din yung performance ng students. Next is, are willing to spend on children projects and get involved in school activities. So, si parents dapat willing tulungan yung anak niya or mga bata sa mga project. And, for example, kapag may school activity naman, like for example, family day or school day na meet ni students yung parents sa school, so dapat nandoon yung parents. Dapat sinusupport yung parents. Hindi ka naman busy, pero ayaw mo pumunta. So, dapat nandoon kasi nadidisappoint yung students. Kasi, for example, sa family day, nandoon yung mga ibang parents, then yung isang students wala. So, parang mas masakit yun sa kanya. Kasi nga, wala yung parents niya. Next is, participate actively in school, community, and project. So, dito,
one example dito is yung brigada. Yung brigada dapat tumutulong yung parents dyan. Pero meron mga parents yung sabi, bakit naman kami tutulong dyan? Ano ba yung kami ba yung makaaral? Pero estudyante nyo, anak nyo yung papasok sa school. So dapat, you have to be participate. Okay. Then, next is compare with their children, teacher with necessary. So, dito, based lang pa rin yan sa kung paano tinatanong lang ni parents kay teacher, ano ba yung mga need na i-improve ng kanyang anak or ng kanyang students or ng kanyang children para naman mas ma-improve pa niya yung students niya. Then, are aware to their children activity in school. So, dapat daw si parents aware sa mga ginagawang activities sa school. So, dapat, kapag sinabi ng students, may activity kami, dapat tinatawagan ni teacher, ni parents si teacher para tanungin o i-confirm yung activity. Kaya baka malay nyo nandoon na sa Rio, naliligo-ligo na, tapos akala ng parents may activity. So, next is meet the friends of their children. So, dapat si parents is kilala nyo yung mga kaibigan ng mga anak niya. So, para dito, hindi naman para malaman nyo kung sino ba yung good influence na kaibigan or sino naman yung bad. So, dito, dapat ma-meet or makilala ni students yung mga friends ng children niya para naman in case of emergency, in case of emergency, mas mabilis ni parents mapuntahan or mahingi ng tulong kasi kilala niya sino yung mga friends or mabilis niya mahanap yung students if ever, ganun. Then, invite their children's friends at home. So, dito, si parents dapat i-welcome niya yung students niya, yung friend ng students niya, yung friend ng anak niya sa bahay para mas makilala niya. Hindi lang sa nakilala niya sa Facebook, but mas maganda kasi na mas makilala yung mga friend ng anak niya kapag i-welcome niya sa bahay. At saka mas gusto yun ng mga friends na wini-welcome sila sa bahay. Then, for last is, unsupportive parents' behavior are the opposite of all those listed above. Okay. The interaction between the learners and the teacher among the learners, teacher and parents affect the learner's motivation. Whatever, the climate that comes to as a byproduction of the interaction, nurture or obstruction learning depends on the quality of instruction. So dito, nakadepends sa kung paano talaga ni parents i-handle yung students nila in terms of learning. Same lang yan sa teachers. Kapag si parents sinusupport niya si students sa learning, mas marami yung estudyante na tutunan. Kapag hindi naman, mas mahihirapan yung students. Same sa teacher. Kapag si teacher nagpa-facilitate siya and wini-welcome niya yung students niya sa kanyang teaching or wala siyang tinatapakan, so mas mabilis yung students na makatch up yung learning. At sa mga teacher naman more on medyo stricto tapos parang nawawala ng respeto sa kanyang estudyante, it depend na yan sa paano siya magbago. And that is all for my discussion. Thank you for listening and God bless you. By the way, I am Jodel Guzman Ibanez, the reporter for Group 6. Thank you very much.